Mga pagtatangkang sirain ng Itbulaga at ang TVJ, napahiya dahil dito. Planong pabagsakin ng Itbulaga at TVJ, pinahiya ng isang malaking sponsor ng Itbulaga. Anjo Iliana, natakot sa demanda ng TVJ at ni Jose Manalo. Yan nga ang makikita sa isang article mula sa Abante, na mababasa nga dito ang isang headline na, Anjo Iliana nagtatago sa demanda ni Tito, Vic Soto, Joey De Leon, at Jose Manalo. Mababasa din nga dito na, ayon daw sa source ni Christie, nakaplantilya na, o nakaayos na nga daw lahat, ang mga kaso laban kay Anjo. Kabilang umano sa kaso ang cyber libel na may kinalaman sa mga pahayag ni Anjo sa social media laban sa mga nabanggit na personalidad. Meron po kaming source na nagsabing nakaplantilya na po lahat yung demanda laban kay Anjo, pero hindi po siya matagpuan. Nagtatago po ngayon si Anjo Iliana. Wala po siyang permanenteng address. NPA siya, ani Christie sa kanyang YouTube show. May impormasyon pa umanong nasagap si Christie na palalampasin muna umano ng TVJ at ng Itbulaga, ang Pasko at Bagong Taon bago iratsyada ang mahigit 3 kaso laban kay Anjo. Dagdag pa nga dito, na nagtatago siya ngayon, ilang buwan nang nakararaan pagkalakas-lakas ng kanyang loob na wasakin talaga ang Tito, Vic and Joey, ang The Bark Ads at ang programang nakasama siya ng 2 dekada, sa adpa ni Christie. Nagtatago ka ngayon, ganyan ba ang taong matapang, patutsada pa niya? Na matatandaang, napag-usapan na rin nga natin noon ang paghahanda ng kaso ng TVJ at ng Itbulaga Management laban kay Anjo noong November 2025. Pero ngayon nga, ay tuloy na nga ito ngayon. Samantala, talaga namang mapapahiya na naman nga ang iba pang ang mga naninira sa Itbulaga dito, dahil nga sa dalawang ipapakita natin maya-maya lang. Matatandaang una na rin nga nating napag-usapan ang patungkol nga sa mga fake news at ibinabatong issue nila sa Itbulaga, lalo na nga kay Boss Joey, na patungkol pa rin nga sa tennis star na si Alex Ayala. Na makikita nga na ang issue ay patungkol kay Boss Joey at ang kilalang tennis player na si Alex Ayala. Gaya na nga lang noong nakaraang taon, na ang mababasa ngang pagsasampa daw ng kaso laban kay Boss Joey De Leon, at ang sinabi pa nga nilang $5 million lawsuit. Pero, ni isang article nga ay wala tayong makita patungkol dito, o isang patunay nga na nangyari ang bagay na ito, o ang sinasabi nilang joke ni Boss Joey, at ang kaso laban kay Boss Joey na sinasabi nila. Pero, hindi nga lang yan, dahil may isang fake news pa nga ang pinapakalat laban pa rin nga sa Itbulaga, at kay Boss Joey, sa TVJ at ganun na rin nga sa Coca-Cola, na kung saan ay makikita nga ang isang FB post na ito na patungkol sa Coca-Cola, na mababasa nga dito, na, I will end investments in the Philippines if they support the brand Itbulaga, and I need to protect Alexandra Ayala, the future global ambassador, said James Quincy, CEO of Coca-Cola, the biggest sponsor of Alex Ayala matches, immediately after learning that the trio Vic Soto, Tito Soto, and Joey De Leon, were heavily criticized for showing indifference to Ayala's success in bringing glory to the nation. The situation instantly became extremely tense when Alex Ayala delivered her final statement. Na ayon nga sa post na ito, ay tatapusin daw ni James Quincy, CEO ng Coca-Cola, ang mga investments nito sa Pilipinas kung susuportahan daw dito ang Itbulaga. Dahil kailangan daw nitong protektahan si Alexandra Ayala. Yan nga, ay pagkatapos daw malaman na binatikos daw ng TVJ at ang pagpapakita daw ng kawalang interes sa tagumpay ni Alexandra Ayala ng mga ito. O ang hindi pa rin nga matapos-tapos na issue ng mga ito sa TVJ. Na makikita din naman ang isa pang kaparehong post sa isa pang Facebook post na ito. Pero, ang nakakagulat nga dito, ay sa post nga na ito, ay kahit may mga hindi naniniwala dito, ay mas marami pang ang mga comments na naniniwala dito, at natutuwa pa nga ang mga ito sa post na ito, at tinawag pa ngang karma nga daw ito ng Itbulaga. Pero matatanda ang gaya nga ng napag-usapan natin noon, ay niwala naman nga tayong makitang balita o isang article nga patungkol dito, sa Pilipinas man yan o maging sa ibang bansa.
Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kahit nga malinaw na hindi ito totoo, ay basahin na rin nga natin ang isang article na ito, na sinasabi ngang hindi ito totoo o fake news lang ito, na mababasa ngang, some reports suggested a discussion involving Joey De Leon, a prominent host of Eat Bulaga, regarding the sponsorships, with dramatic, unverified claims about the future of investments in the Philippines. These reports appear in Facebook groups often associated with sensational, clickbait, or unverified, fake news, regarding celebrities and political figures, and should be treated with caution. Reports claiming Joey De Leon was fired from Eat Bulaga, or faced legal action due to insulting comments about tennis player Alex Ayala are fake news. These widely circulated, fabricated stories likely emerged from online misinformation, as there are no credible reports or official announcements confirming any conflict between them. Multiple social media posts have created false narratives, including claims that De Leon was fired or faced a lawsuit after Ayala matches. There is no factual basis for the alleged, insulting comment, or shocking betrayal, reported. Ayala continues to compete in international tournaments, while De Leon remains active in the industry. Na makikita nga dito, na napahiya nga ang mga nagpapakalat ng mga balitang ito, at nagpapakalat ng mga paninirang ginagawa nila sa Eat Bulaga at sa TVJ. Dahil ayon nga dito, ay walang basehan ang mga isyu na ito, at malinaw pang ang tinawag na fake news. Pero, mas napahiya pa nga ang mga ito sa Eat Bulaga, at sa TVJ, o ang mga nagpapakalat ng mga fake news na ito sa Eat Bulaga, dahil nga sa matatandaang nito lang February 14, 2026, Valentine's Day special ng Eat Bulaga, ay matatanda ang muling nagbalik at nakasama ng Eat Bulaga at mga Dobark ads ang dati na nga nilang sponsor na Coca-Cola, para makasama sa Valentine's Day special nila. Na kung babalikan nga ang sinabi ng isang post, na tatapusin daw ng CEO ng Coca-Cola na si James Quincy, ang mga investments nito sa Pilipinas kung susuportahan daw ang Eat Bulaga. Dahil kailangan daw nitong protektahan si Alexandra Ayala, dahil nga daw sa isyu kay Boss Joey. Pero, napahiya nga ang mga nagpakalat ng mga ito sa social media, dahil nagbalik na noong Valentine's Day special sa Eat Bulaga, ang Coca-Cola para makasama ng mga Dobark ads. Na isa na naman ngang patunay, na hindi nga totoo ang mga pinapakalat ng mga itong paninira sa Eat Bulaga at TVJ, at ganun na rin nga sa Coca-Cola, dahil kung titignan nga, ay ang Coca-Cola Philippines na nga mismo ang bumasag sa isyu na ito, matapos nang muli nga itong nagbalik sa Eat Bulaga noong February 14, na kung ang pagbabasehan nga ay ang mga post ng mga ito, ay tila hindi ba galit nga dapat ang CEO ng Coca-Cola sa Eat Bulaga. Pero, nagbalik pa nga ito sa Eat Bulaga, matapos ng ilang mga taon na nawala at hindi ito nakasama ng mga Dobark ads. Napatunay nga lang na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga ito, at isang ang malaking fake news laban sa Eat Bulaga at TVJ. Na matatanda ang isa din nga sa mga solid na sponsor ng Eat Bulaga, dahil matatanda ang mula 1992 hanggang 2017, ay kasama nga natin ito sa tanghalian sa Eat Bulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?